Isa na namang kaabang-abang ng adventure ang naghihintay sa ating mga budgetarian. Mula Pangasinan ay magmomotor tayo at mag-iikot sa probinsya ng Aurora sa loob ng 4 na araw sa budget na 2,000 pesos at gamit ang pinakamahina at pinakamabagal na motor sa Pilipinas. Dito na nga ba masusubukan ang hangganan ng motor natin na XL100 at ang hangganan natin bilang isang rider? Huwag na nating patagalin. Tara at sama-sama nating panoorin. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Official first day ng ating biyahe, another Stokwa series. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Iniisip ko kung re-resbakan yung Bicol o magno-norte naman. Gusto kong mag-Cordillera, kaya lang alam ko yung limit ng XL100 natin. Alanganin eh. Baka meron akong mga part na hindi kakayaning akyatin, o kung hindi kaya, mas malala, magtutulak ako ng malayo. So isang tabi muna natin yung Cordillera. Siguro magsasap tayo ulit, hindi ko alam kung hanggang saan. Pero baka baka natin ng Bicol. Tingnan natin, nandito pala tayo sa Gulf Mangaldan. Nag-iisang Gulf Oil Station, Gulf Fuel Station pala, dito sa Mangaldan, Pangasinan. Dito lagi yung ating kilometer zero. Nagpagas na rin tayo at kinargahan yung ating galon. Umabot tayo ng 300 pesos. Ang budget para natin ay 2,000. Sige, pagkasay natin yung 2,000. Although 3,000 yung dala ko, pero subukan natin pagkasay yung 2,000 kasi hindi ko pa alam kung saan tayo makakarating. Anyways, let's go. Tirik na ang araw. Mali yung oras ng take off ko, pero okay lang. Pakpakin natin ang MacArthur Highway habang patirikan ng araw. Diretso tayo ng Manila para doon magpalipas ng unang gabi natin. Pero bigla akong kinutuban eh. Parang tinatawag tayo ng Aurora Province. Parang magandang magdagat sa may bandang Tinggalan at maghanap ng ilog papuntang Kasiguran doon sa may Tibo Tidal Pool. Tara, mag-Aurora Province tayo. Para hindi boring yung biyahe natin dahil medyo malayo-layo, mag-music muna tayo gamit ang ating Britcon FX. Ang pinaka-paborito kong Britcon kasi makunat yung battery, waterproof, at saka pinaka-malinaw yung audio quality. Get some rest. I'm by your side. Nasa San Jose, Nueva Ecija na tayo. At naghahanap lang ako ng spot matatambayan natin para magtanghalian. Bumili lang ako ng chicken. Hindi ko alam kung magluluto pa ako ng kanin o papapaking ko na lang yung chicken. Malalaman natin, depende dun sa spot. May nakita ako sumapa eh, na ilog na malapit lang sa kalsada. Sana maganda. Saka parang dito na rin siguro tayong papalipas ng oras. Medyo hapon na eh. Hindi ko alam, depende. Tignan natin mamaya kung ano madadatnan natin. Ano pa lang naman eh, 2:00 ng tanghali. Medyo mahaba-haba pa yung liwanag. Nay, may daan pa ilog? Sa ilog? Wala si Pulga? Ha? Wala si West?
Nakita ko lang sa mapa eh. May daanan ba pa papuntang Ay, ilog? wala kuya. Dapat doon ka sa kabila sa may crossing doon. Ah, sa kabila. Oo, dito na to. Wala na dyan. Lalabas ako. Oo, doon balik kayo sa may pagpala doon na sa may gumagawa doon na bahay. Ah, Doon, ang dire-diretso. okay. Sige, sige. Nakakasarado kasi dito eh. Binakulan na dito eh. Okay. Salamat po. Thank you. Thank you, Nay. Warasiwis. Buti na lang, nagtanong tayo sa lokal. Sarado na daw pala doon. Ayun sa mapa eh, dire-diretso lang sana. Kaya lang, may bakod na daw, sabi nung lokal. Thank you po kila nanay at kay kuya. Ginagawang bahay sa crossing. Parang may napansin nga ako kanina. Balikan natin. Tuwang XL. Nakita ko sa mapa yung binanggit ni kuya na ano daw yun? Warawis-wis. Meron palang falls dito malapit. Doon na lang tayo pupunta. Sana walang bayad. Warasiwis pala. Hindi ano sabi ko kanina? Warawis-wis. Wala na akong tamang sinabi sa vlog na to ah. Kung may rough road tayong konti at mukhang may bayad talaga, may tarpaulin eh, sana lang ay abot kaya. Kung hindi dito na lang tayo sa ilog na mukhang tuyok. Uy! Maraming tao. Kalimutan kong Sabado pala ngayon. Maraming tao. Tapos tuyo pa yung ilog. So huwag na natin tuloy. Sayang yung entrance. Makahanap pa naman tayo ng ibang spot eh. Yung mga tao na yan eh nagsisiksikan sa kakarampot na tubig doon sa falls. Kasi nga yung ilog dito tuyong tuyo, wala man lang patak ng tubig eh. So malamang sa loob niyan kakarampot lang yung tubig ng falls. Anyways, nice adventure pa din. Hanap na lang tayo ng ibang spot. Nasa Bungabon, may siha na tayo. Yung bundok na nakikita ninyo sa harapan, yan yung aakyatin natin. Susubukan natin aakyatin dahil hindi ko sigurado kakayanin ng XL100. At hindi ko rin sigurado kung naririnig nyo ako, kaya pasensya na kayo, mahangin eh. Sana kakayanin, kung hindi man alam nyo naman tayo, bahala na si Batman. At hindi pa ako nalanangalian. Okay lang, minamadali ko kasi medyo mahirap abutan ng dilim dyan sa bundok eh. At ang pupuntahan natin pala ay ang ilog ng hindi ko sigurado kung yung Villa Aurora o Diteki River, basta isa sa dalawa mga ilog na napuntahan ko na dati. Isa kasama si Boy First Time at yung isa naman ay kasama si Noisy Potato. Titingnan ko kung depende kung anong oras tayo makakarating sa unang ilog. Darahan lang natin ng Labig River dito sa Bungabon. Yung Labig River na yan, malaki ang parte niyan sa pagkakaibigan namin ni Boy First Time. Ayos ko yung kaibigan ko, Boy B! Pero hindi sa magandang paraan. Sa mga nakapanood na dati ng mga previous video namin magkasama, nakwento na namin yan eh. Pero sa mga hindi nakaabot doon, next time ko na lang ikukwento kapag magkasama kami ni Boy P. Pero dahil dyan sa Labi River ay nagkaroon ng pagkakaibigang Direct Chino at Boy First Time. Ito ko sa Kamatis Bridge. Ang tao yung punong napakalaki, napaka-majestic nung kanyang pagkaka-angat dun sa foliage nung mga puno. Siya lang yung nangingibabaw. Ang ganda. Uy!
Aba, mukhang may spot na tayo dito ah. Medyo masukal nga lang, saka walang papasukan yung motor. Next time pag may kasama. Balik tayo dun sa sinasabi ko, yung mga ganyang magagandang bagay na tinitake for granted natin, ang masayang matutunan natin na ma-appreciate. Promise. Subukan ninyo. Hindi lang basta ma-amaze yung mata mo. Pag na-realize mo kasi kung ilang taon yung binuno ng puno para lumaki ng ganyan, ilang bagyo yung naranasan niya, na nalampasan niya, ilang ibang puno yung nakalaban niya o nakipag-agawan sa kanya sa sinag ng araw. In the end, siya yung nangibabaw sa lahat at nakatindig ng napaka tikas dyan sa kagubatan na yan. Wala akong masishare na life lessons doon. Gusto ko lang itawid sa inyo yung tumatakbo sa isip ko nung nakita ko siya at ngayon na pinagmamasdan ko siya. Grabe, napakaganda ng aurora. Tara na, sobrang dilim na. O siguro dahil makulimlim lang, pero para hindi tayo abutan ng dilim, let's go. Ito na yung Villa Aurora. Umuulan na. Sinabi ko kanina na kung maaga tayo makakarating dito at kung medyo alanganin na yung liwanag ay didiretso tayo. Ay hindi, ay dito tayo mag-overnight. Kasi kung didiretsoin pa natin yung Titeki ay baka abutan na tayo ng dilim. Pero pagdating ko dito, naramdaman ko na naman yung naramdaman ko nung unang beses naming nakarating dito at sinubukang mag-overnight. Ibig sabihin, hindi ko susubukang mag-overnight dito. Ewan ko ba, sanay naman ako mag-isa kung saan saan, pero itong Villa Aurora kakaiba talaga dito eh. At dahil madalas totoo yung instinct, susundin natin yung instinct natin, diretso tayo ng Titeki River at doon tayo mag-overnight. Saka na siguro itong Villa Aurora kapag may kasama tayo. Sa ngayon, salamat na lang muna sa ganda mo, Villa Aurora. Next time na ulit tayo magkikita at next time tayo magkakakilanlan. Ng gas. Dito tayo, Titeki River. Gaya nga ng hula ko ay pinabutan na nga tayo ng dilim. Hindi ko lang kung naririnig nyo yung lagastas ng tubig sa likod. Dito tayo mismo sa tabi ng ilog at yung paligid natin ay puro cottage. Kaya lang, dahil nagtitipid tayo, hindi tayo sisilip sa cottage. Although wala na yung mga bantay, kaya lang kasi dito kapag nag-overnight ka, kinaumagahan, maabutan ka ng bantay na gamit ko yung tubo niya kasi kanya-kanyang may-ari yung tubo dito eh. Ay sisingilin ka kasi nga nag-overnight ka sa tubo niya. Kaya para makaiwas tayong masingil, dito lang tayo sa gitna ng dalawang tubo sa labas. Tapos magtatrapal na lang ako para may masilungan tayo sakali man ang ulan. Yun ang una natin gagawin, mag-set up na ating shelter. Tapos saka tayo maglulublog sa ilog. Napakalamig.
Ito ang magiging ating dulugan ngayong gabi. Sinadya akong mababa para pag umulan o kaya pag lumubig ng sobra ay matrap yung init, madaling matrap yung init kasi konti lang yung maliit lang yung volume na ano na pagkukulungan ng hangin, yung space na pagkukulungan ng hangin, so mas madali siyang iinit. Tapos ayun lang, nilatag ko lang yung ating ano sleeping mat. Siyempre sa labas ako magluluto, ito yung talagang tulugan lang. Try nga natin. Kaya kung kayo ay motocamper, mag-invest kayo dito sa sleeping mat na ganito. Sampahin natin. Ay, napakalaking tulong niya pag ganito yung camping spot ninyo at wala kayong patag na may higaan, ganyan, bato-bato. Kawawa kayo kung nakatent lang kayo at wala kayong ganito. Garantisado hindi magiging maganda ang tulog ninyo. Ito, halos di ko paramdaman yung bato, yung mga ubo. Oh. Okay. Ano mo unahin ko? Saing, ligo, tapos laba. Hindi na ako sasaing, pagod na ako. Fairness yung tubig niya, hindi kasing lamig ng mga una kong punta dito, siguro dahil summer. Lahat talaga pagka lublog mo parang binalian ng ano, binalian, ano yung term, parang binuhusan ng malamig na ano yung galing sa ref. Ngayon hindi masyado eh, kahit gabi na. Gusto ko lang magpasalamat sa mga bago nating subscribers. Napakaraming dumagdag nung last upload natin. Gulat ako doon. Bukod sa mga nag-comment na bagong subscribers, meron din talagang mga siguro hindi sanay mag-comment or alam mo yun, hindi trip magparamdam, pero ang daming dumagdag talaga dun sa last video natin na Pangasinan to dito. Hindi ko tinuloy kasi bukod sa limitado yung oras natin kasi may trabaho akong babalikan sa Manila, sa Freedcon. Gusto ko sa ibang pagkakataon pag handang-handa na ako, pag PG1 na yung dala ko. PG1. So pasalamat kay Freedcon Intercoms Philippines sa pagtupad ng aking pangarap. Simple lang naman ako eh. Hindi ako mahilig sa big bike, hindi ako mahilig sa forma-forma sa motor, pero pag may nakita talaga akong gusto ko hindi ako mapakali na hindi ko siya ma-achieve. At salamat kay Boss Freedcon Intercoms Philippines sa pagtupad ng pangarap ko ng PG1. Actually, yung pangarap ko talaga motor ay CT125 ng Honda. Napakamahal nun dahil limitado lang yung mga nandito sa Pilipinas, mga pribadong importer lang. Kaya hindi pa kaya ng bulsa natin. At dumating si PG1. Medyo kahawig ni CT125. So, ayun. Gusto ko yan. Nagpakitang gilas sa boss ko. At pinarinig ko sa kanyang gusto ko ng PG1. Sa mga hindi nakakalam, ako nga pala ang nagdidirect, minsan nagsusulat ng mga commercials ni Freedcon Intercoms Philippines, kaya Direct Chino yung pangalan ng ating channel. Ayun, yun ang trabaho kay Freedcon. Doon sa mga naghahanap sa akin doon sa contract signing ng mga ambassadors, wala ako doon kasi hindi man ako kailangan pumirma ng kontrata, hindi man ako ambassador. Tagagawa ako ng kanilang commercial at hindi ko kailangan ng kontrata para magstay at para
ma-secure ni Flipcon yung loyalty ko. Yung pagtakas natin sa sa rent ng kubo ay nauwi sa libreng dinner. Natsamba na yung may-ari ng kubo. May celebration pala sila ngayong gabi. So, damay na tayo. Thank you po kay Ma'am Filomena. So, pag gagawin kayo ng Titeke River, paano ko ba mamarkahan tong kubo na to? Lalagyan ko ng sticker. Hanapin nyo yung kubong may sticker. Yun yung kubo nila Ate Filomena. Doon kayo mag-rent kung kayo ay gagawin ng Titeke River. Kasi yung nasa gilid ng tubig na may sticker ko, sticker natin, doon kayo pumunta. Happy birthday po sa inyo. Happy 20th birthday. Sana po lahat ng pangarap nyo ay matupad. At next year, alam ko na po kung anong buwan ako babalik at anong pet siya. Nakalimutan ko may hamok pala ako. Tulugan na. Tignan mo nga naman ang gumalaw talaga ang tadhana, no? Kaya pala ganun yung pakiramdam ko dun sa Villa Aurora. Kasi dito pala talaga ako nakatadhanang matulog at magpalipas ng gabi. Dahil kung dun ako nag-overnight at nag-camp, edi hindi ko makikilala yung pamilyang nagpakain sa atin ng dinner, sila Ate Filomena, na siguradong magiging kaibigan din natin. Kaya pag susunod na balik natin dito, di tayo palagi sa kanilang kubo. At next time, syempre, magbabayad na tayo. May kasama na tayo next time. Hindi na yun para sa Stokwa series. Grabe. Talagang magaling gumawa ng paraan ng universe, ano? Saka tama talaga yung instinct. Talagang hindi siguro masama yung pakiramdam ko kanina sa Villa Aurora. Baka kinutuban ako na may magandang mangyayari dito, kaya dito ako napadpad. Dito tayo sa loob ng TBG Hammock. Kung gusto nyo order, ito yung kanilang Shopee. Bukas ko na papakita mga features ng hammock na to. Nantok na rin ako eh. 5:30 kasi ako nagising kanina. Ano naman kaya nag-aabang sa ating bukas? Sabay-sabay nating alamin. Oh, tadhana. Napakagaling talaga. Tara na tayo.